Kaya pakinggan natin itong panayam kay Mayora Abby Binay na kahilig mag-angkin. Hindi pa nagsawa sa Makati, gusto naman pati Taguig makuha. Susunod na kukunin niyan, Pasig. Lahat ng mga malalakas, mayayaman na mga yumayaman na mga syudad ngayon, mukhang gusto nilang makuha. Tingnan natin ang panayam na ito. What's my plan in 2025? The real answer is I don't have it. Bakit tumakbo ka pa? Imposible. And that is one option. So it is not the only option, but it is one that I am considering. So hindi kasi ako para magsalita ng tapos to say no, I'm not running because what if I am? Hindi mo kaya magsalita ng tapos, ma'am, kasi politics, you've been feeding from politics buong buhay ng pamilya nyo. Kaya wag na kayong magpanggap. Pinapaasa nyo pa yung mga tao. Pero sa totoo lang, hindi nyo na yan kaya hanggang sa mamatay kayo dyan. Na sa inyo na, kayo na ang mga politiko dyan. And it's only 2023. Marami pong pwedeng mangyari. I still have 1 year to decide. I think 2024 will be the time where Alam mo, Abby, kung totoo ka sa sinasabi mo, simple lang eh. Do you think about running for 2025? Well, actually, nakakaisang taon pa lang ako dito sa bago kong term. So siguro, isipin ko muna kung matatapos ko tong aking term. Bago ko isipin yung 2025 because that's what, 2 years from now. Marami pang pwedeng mangyari sa 2 taon na yan eh. So, saka ako na iisipin yan. Siguro focus muna ako dito sa problemang kinakaharap ng Makati ngayon. Kailangan ko pang yung mga tao sa Makati, kailangan ko pang dagdagan yung galit nila sa Taguig. Kasi masyado pang malayo yan. Dapat ganun. Pero 1 taon ka pa lang mahigit doon sa bago mong term, iniisip mo na kagad yung 2025? Sabagay, kung bukas gaganapin yung eleksyon, mananalo ka na. Bakit? Kakabigay mo lang ng mga bag, ng mga sapatos, ng mga school supplies. Sabi ko nga sa inyo ito yung dapat sinisilip din ng gobyerno, yung ganitong excessive na pamimigay kasi minsan minsan strategy to eh. Parang sa gym lang yan. Sa gym, pasensya sa mga kaibigan kong mga instructors. Pero sa gym, makikita mo yung mga instructors, meron silang mga pinapagawang mga programs sa kanilang mga kliyente na hindi kayang gawin ng kliyente nila mag-isa. Tapos binabago-bago nila yung pinagagawa araw-araw para hindi masaulo nung kliyente nila. Because pag nasa ulo ng kliyente nila yung program, hindi na yan kukuha ng instructor kasi mahal. Mahal ang instructor. As in, parang 1,000 per session. Doon, at least sa pinag-workoutan kasi social ako eh. Ganun ka mahal. So, 1,000 per session, ganun ang ginagawa nila. Bukas, iba na naman yung ginagawa. Isang araw, pag nakita mo, iba na naman. Pero pag nakita mo, hindi man nag-i-improve. Tapos pag nakita mo yung nagtuturo, hindi rin naman siya malaki. So yung sarili niya, hindi niya mapalaki. Nagtuturo siya para lumaki. Kailangan dependent sa kanila para renew ng kontrata. Bakit ko nasabi yung ganito rin dito? Mamimigay tayo, mag-i-invest tayo. Mamimigay tayo ng mamimigay sa mga taga Makati. Siyempre, iisipin nila, tayo namigay niyan. Isipin nila, kumbaga, ang magbe-benefit nung pamimigay natin is sino? Yung pamilya natin. Walang matatalo sa mga Binay. Kasi bayad na natin yan mulat-mula pa. Yung mga bag, yung mga sapatos na pinamigay natin, although karapatan yan ng mga Makatizen at napakahusay naman talaga ng Makati, sila lang talaga yung gumagawa ng halos lahat pinrovide na nila. Pero magtataka ka, bakit halos lahat pinrovide mo? Bakit hindi na lang gumawa ka ng maraming trabaho para sa Makatizen? Bakit hindi mo gawing empleyado mo lahat ng Makatizen para may sweldo sila? Bakit bigay ka na lang ng bigay sa kanila? Kumbaga, binibigyan mo sila ng mga bagay-bagay para hindi ka nila makalimutan. So para sa akin, it's a form of vote buying. Hindi ko sinasabi na illegal.
na vote buying pero for the lack of better term, ginagawa mo itong bagay na ito or pwedeng ginagawa nila itong bagay na to or yung mga tao is para hindi sila traidorin. Para yung mga tao hindi sila talikuran. Para kahit aso nila yung tumakbo, mananalo. Kasi ang iniisip nila, pag hindi na mga Binay ang nandito sa Makati, hindi na natin matatanggap yan. Ganun din yun. Ang ginagawa ni Binay, ang gobyerno ni Binay is yung gobyerno na talagang maganda naman yun in a sense. Bibigyan kayo ng maraming bagay. Pero ang hindi nakikita nung mga tumatanggap, na-addict na sila dun sa mga natatanggap nila. Wala naman naging addict sa shabu na aminin niya na addict siya eh. Diba? Wala namang addict sa pagkain na sasabihin niya na addict siya sa pagkain. O kumbaga, na-addict na kayo sa pagtanggap at takot na kayo na mawala yun. Kaya nga ayaw niyong lumipat sa Taguig eh. May binigay naman yung Taguig pero hindi sapat sa inyo kasi yun na yun. Nasanay na kayo kay Abby Binay. Hahanapin nyo na binibigay ni Abby Binay sa inyo. So, hindi nyo alam na para na kayong mga alipin, para na kayong mga zombie nila Binay. Na-expose yan ngayon. Wala na kayo sa Makati. Nasa Taguig na kayo. Anong unang ginawa nyo? Nagreklamo kayo. Anong unang reklamo nyo? Kasi hindi naman nila kayang tapatan yung binibigay ni Abby. Yung binibigay ng mga Binay. Actually, hindi po Binay ang nagbibigay sa inyo niyan. Gobyerno po ng Makati, LGU ng Makati, buo, hindi lang po yung mga Binay. Yun mga bossing. Kaya sorry na lang dun sa mga na-real talk natin, sabi ni Bilis Kiros. Pero scam yan. It's a scam. Pero ano yan, it's a legal na scam. Kaya hilig pa naman ng ibang Pinoy na umasa lang. Tama. Hilig nila na umasa lang. Kita mo, yung ipinangako na sinasabi nilang pinangako ni Cayetano na 10,000. Di ba? Hanggang ngayon nakatatak kay Cayetano yun kasi gigil na gigil sila dun 10,000 yun hindi binigay. Ngayon, hindi nila alamin kung bakit hindi na ibigay yung 10,000 ayuda. Hindi na ibigay yun dahil hinarang ni Jokno. Kaya ayan, dito mo makikita na ito si Abby, politiko talaga. Na ginagawa niya yan, yung pagmimigay sa inyo, dahil sa politika nila. Hindi talaga sila concerned sa inyo. Kung concerned sa inyo yung mga yan, kinuha na kayo niyan. Sige, lahat ng mga taga-Embo, ibenta nyo lahat ng mga bahay nyo dyan, tapos lumipat kayo sa Makati. Kasi ayaw nyo Ayaw nyo sa Taguig Wala naman, di ba? O kaya pag-aari natin yung mga eskwelahan. Kasi may titulo yan sa atin. Wala pa silang kinukuhang something doon sa korte ng Pasig. Doon kayo pumasok sa loob ng eskwela, magsiksikan kayo ron para at least makatisin pa rin kayo. Kaya nga nung nakaraan, sinabi ko, hindi ba? Umaasa kayo sa ayuda. Umaasa kayo sa ibibigay na mga gamit ng mga anak nyo. Hindi nyo ba naisip na ang tagal na nating umaasa sa gobyerno na for how many years? Sabihin na natin 20 years na akong umaasa sa bigay ng Makati. Hindi nyo ba kayang itaas yung antas ng pamumuhay nyo na ayaw ko nang tanggapin yan? Para sabi nga nila, yung mga bilyonaryo sa Pilipinas, ayaw nila na yung mga mahihirap yumaman. Bakit? Pag yumaman ng mga mahihirap, di wala na silang mabibrainwash. Wala na silang maaalipin. Wala na silang maaalila. Ganun yan. Listen to this soundbite that we have from the Embo resident. Ang gusto namin si Miora, lumaban siya. Nang lalaban siya sa Taguig. Tingnan natin na pagka-mayor. Tingnan natin kung sino mananalo. Sa ngayon pa lang po, sir, taga-Taguig mismo ang nagsasabi na inuna pa daw ni Cayetano magbigay dito sa Makati. Yun nun, diba dapat nga ate matuwa ka dun. Prioritize kayo ni Cayetano. Okay ng shit. Hindi pa kayo natuwa? Sana, natuwa na kayo. Hingi ka ng hingi ng ayuda sa gobyerno. Pinangkukulay mo lang ng buhok mo. Meron ka pa gintong hikaw. Ibig sabihin, hindi ka naman naghihikahos. Hindi, pero diba, dapat nga, matuwa ko. Ay talaga, pinrioritize kami. Pero pinrioritize na kayo, galit pa kayo. Yan yung classic na mga Pilipino na mga talangka. Kaya walang unlad ang bayan dahil sa mga Pilipinong ganito. Ng mga gamit. Pero sila doon mismo sa Taguig, hindi binigyan ng gamit. Yun na nga Dapat matuwa ka, binigyan ka ng gamit. Antakin mo, ganyan ka kukurakong nanay.
tinanggap mo na yung kay Cayetano, tatanggapin mo pa yung kay Binay, ganyan kayo kapatay gutom. Ano po siya, baka mas maging maganda po ang benepisyo ng taga-Taguig. Para kung hindi po mapantayan yung ibinibigay ng Taguig, maibigay niya po sa mga taga-Taguig. So, Mayor, baka yan na yung Yan, hindi niya kasi nila naiintindihan eh. Kayo talagang, ewan ko sa inyo. Ang hindi nyo kasi maintindihan is sobrang yaman ng Makati. At yan si Abby Binay, kahit singkon duling, wala naman yan nilalabas galing sa bulsa niya. Lahat naman yan galing sa mga bilyonaryo sa Makati. Yun ang maintindihan. Pag yan lumipat ng Taguig, hindi niyan kayang ibigay yung inihiling nyo. Alam mo kung bakit. Kasi ang Taguig hindi pa siya ganun kayaman katulad ng Makati. Ganun yan. O kaya paasahin nyo lang yung mga sarili ninyo. Mananalo si Abby dyan tapos hindi niya may bibigay. Anong sasabihin niya? Ano, may dadahilan nila niyan. sign mo, Mayor? Of course, hindi man ako siguro magde-decide kung sa tingin ko I don't have a fighting chance. Ganid kasi kayo. O kapal na ng mukha yung pinaiiral nyo. Kaya tapos na kayo sa Makati, di na kayo makakatakbo. Taguig naman. Kasi nga yung Taguig umuunlad. Yung Taguig, papunta na siya doon. Kaya gigil na sila sa BGC. Kasi sa totoo lang, yung BGC is starting to grow eh. Parang unti-unti na siyang gumagapang. Eh ang Makati, wala na siyang expansion eh. Kumbaga, yun na yun. Kung ano yung kinikita ng Makati ngayon, yun na yun. Hindi na sila hindi na makagapang. Yung mga building nila, hindi na makaalis. Nandoon na yun. Ang tatanda na ng mga building nila. At unti-unti, yung mga tenants doon sa mga buildings nila, dahil matatanda na yung mga buildings na yun, naglilipatan na sa Taguig. Bakit? Kasi sa Taguig, ang ganda nung Taguig nung BGC, mga bossing. Unti-unti, bukod sa mas maliit ang tax, nababayaran mo kung doon ka mag-oopisina sa BGC kumpara sa Taguig. Kaya ngayon, gusto nilang makuha naman yung BGC. Kasi, para ba sa tao? Hindi. Ano ka ba? Para yan saan? Para yan sa, yun nga sabi ni Nanay Morning Dew, grid. Power grid ang tawag dyan. Akala ko may power grid lang, Nanay, yung Meralco ah. Grid. Iba pala yun. Diba dating Makati nga, boss, kung foreigner, naglipatan sa BGC. True. Because again, BGC is a growing market. BGC, ang lami pang maluluwag na mga lupa sa sa Taguig. Yung BGC palago ng palago, palaki ng palaki. So ang Makati, sabi ni Gemaline Garcia, naabot na nila yung peak. Kumbaga yung peak din nung kanilang kabuhayan dyan. O ng mga politiko dyan, yung peak ng kabuhayan, kumbaga nahigop na. O nahigop na ng mga to. Kaya ngayon, lilipat naman sila kung saan mas marami silang mahuhukay na ginto, may higop na mga dugo. Ayan. Tapos isa pa, sobrang secured ng BGC. Wala pa pong wala pa pong nababalitaang nais na tiyan dyan na hindi nahuli. Kasi talagang sobrang moderno ng BGC, mga bossing. Talagang pasabi nga ng mga kaibigan kong galing abroad na dyan ko, doon ka Airbnb sa BGC. Sabi na, wow. Para kang nasa New York. I don't want to, I'm getting so much pressure from... Wow! Getting so much pressure? First off, napipressure ka kasi hindi mo sure kung mananalo ka, kung tatakbo ka doon. Naguguluhan ka. Sa Makati ba ako? Wala na akong dito. Wala na akong makukuha rito na, kumbaga, side na to. Kumbaga sa poso, yung nakukuha yung tubig, madilaw na. Kasi sa tagal na nung Makati okay, dito tayo, ang ganda daw dyan. So, kaya napipressure ka. Hindi mo kasi alam, hindi mo malaman kung ano ba talaga unahin mo, yung mamamayan o yung sarili nyo, yung political na agenda nyo. The embos, to be honest, kaya medyo... Positive pressure. Medyo ako pupunta sa kanila kasi... Nakita mo ba si Cayetano gumanyang ganyan? Nakita mo ba si Cayetano nagpa-media na ganyan? Syempre hindi kasi si Cayetano work lang. Alam nyo ba ang Taguig ay halos talahiban yan nun? Oo, kumbaga swamp yan nung araw. Tingnan mo naman ang ginawa ng
ng mga Cayetano sa Taguig. Tingnan mo kung paano nila pinaunlad yung Taguig. Eh yung Makati, bago pa naman dumating yung mga Binay, Makati na yan. Mayaman na yung syudad na yan bago pa dumating mga Binay dyan. You know, the feeling of helplessness in the area is very, very apparent. And it's very difficult and emotional for me to go there. Because, yun nga, gusto nila na tumakbo ko. Because they feel that that's the only solution to their problem. Hindi, ikaw ang nakakaisip noon. Yun ang nilagay mo sa kukote nila. That the only solution to our problem is Abby Binay. That's the problem. Ang minahal nila, hindi naman yung Makati. Ang minahal nila, ikaw. Bakit? Kasi nga, yung nagbibigay, ikaw. Feeling nila, galing sa bulsa mo yun. Ang hindi nila alam, they freaking deserve it. Sa laki ng ira ng Makati, that's just a fraction of yung ano yung mga deserve nila. Ang ganda ng Makati, pumunta ka sa Washington. Pumunta ka dyan sa Embo. Naging parang subdivision ba yan sa ganda ng yaman ng Makati? Napakaganda ba ng Washington hanggang ngayon binabaha doon? Hindi nyo rin naman, ang Makati maganda na yan as is dahil nga yung yung CBD nila, yung Central Business District nila. Pero yung mga outskirts ng Makati, yung mga residential, ang gulo, ang baho, ang dumi, ganun din. So ang ginagawa nyo lang para mapagtakpan yung fact na hindi nyo na sila kayang iangat talaga, you should just give them something. You just give them hope. You just buy them with what? With cake, with yung mga school supplies. Well, napakahusay nung iyong yellow card, yung sa ospital, napakagaling nun. Pero again, bigyan mo ng yaman lahat ng syudad na kasing dito sa Metro Manila ng yaman na nakukuha ng Makati. Baka mas magaling pa sila sa iyo, hoy. For your information, bigyan mo si Teodoro, para si Teodoro ng Marikina, ng sing dami ng pera ng Makati. Magugulat ka dyan sa Marikina na yan. Ang galing ng Marikina, ang hirap-hirap pa niyan. Sila BF, Bayani Fernando, sila ang nagpaganda, nagdisiplina sa Marikina. Pumunta ka sa Marikina. And, there's still a possibility of a plebiscite. I mean, may mga ibang paraan naman para somehow mabawi o mapabalik ang emboss sa Makati. So, again, running in Taguig is one, and then there are other options like a plebiscite.